Kamusta guys? Samahan niyo ako mag-react dito guys sa nakita kong video ni Mati Junyosa, yung viral na viral ngayon dahil sa nakakuha siya ng pang-apat na pwesto sa BGT, Britain's Got Talent. Ito yung video na galing sa channel ni Kaalam PH. And bago tayo magsimula guys, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa channel ni Kaalam PH. And marami na siya subscribers, 1.5 million subscribers. Pero baka hindi pa kayo nakasubscribe. Ayan, pagkakataon nyo na mag-subscribe guys. At wag na natin pagtagalin to. At na-excite ako na mag-react dito sa napakagandang video na to ni Mati Junyosa. Paano mararamdaman ng isang Pilipino, isang lalaking dating nagtatrabaho bilang waiter sa Glasgow, isang lalaking na-eliminate sa Idol Philippines noong 2019, na biglang malalaman niyang ang dalawang hukom ng Britain's Got Talent ay parehong pinindot ang golden buzzer para sa kanya sa iisang season? Grabe no, dalawang hukom. Yung pumindot ng golden buzzer. Paano posible na ang isang Pilipino mula sa isang bansang hindi pa kilala sa pandaigdigang singing competition scene sa ganitong antas ay makakarating sa Grand Final ng BGT 2026 at makakakuha ng 764,000 views sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng kanyang semifinal performance? Grabe. Viral kagad siya, no? Daming nanood. Paano nararamdaman ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo na nanonood sa isang kababayan nila sa isang British primetime television show na ang kanilang puso ay pumupuno ng pagmamalaki sa bawat nota na inaabot ni Mati? At bakit, kahit natapos siya sa ika-4 na pwesto sa Grand Final, ang mga eksperto sa entertainment industry ay nagsasabi Yung pormahan ni Mati, parang ano siya, no? Sa tingin ko, idol na idol niya talaga si Prince. Kasi si Prince, parang passionista, di ba? Parang ganito yung mga forma. Yung buhok, yung pananamit. si Mati Junyosa ang tunay na nagwagi sa BGT 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung gaano kahirap ang nagawa ni Mati Junyosa, kailangan muna nating bumalik sa simula ng kanyang kwento. Yan, dito ako interesado guys kung paano siya nagsimula. Hindi sa BGT 2026, kundi sa isang lugar na malayo sa mga grand theaters ng United Kingdom. Si Mati Junyosa ay isang Pilipino at ang kanyang landas patungo sa BGT ay hindi isang maayos na highway. Ito ay isang maputik, mabato at madalas na mapanganib na daan. Matalinhaga yung mga ano ni Kaalam PH, no? Okay. Ang galing ng gawa nitong video na to. Talagang maunawaan mo talaga Tagalog na Tagalog. Noong 2019, si Mati ay sumali sa Idol Philippines. Para sa maraming aspiring singers sa Pilipinas, ang Idol Philippines ay isang pangarap, isang pagkakataon para maipakita sa buong bansa ang iyong talento. Sino ba nanalo dito sa Idol Philippines? Ayan, i-comment nyo nga guys sa mga nakakaalam. Isang pagkakataon para mabago ang iyong buhay. Ngunit para kay Mati, ang Idol Philippines ay naging isang masakit na karanasan. Na-eliminate siya sa live rounds. Sa harap ng milyon-milyong manonood, ang kanyang pangarap ay tila gumuho. Para sa marami Parang traumatic pala sa kanya to, no? Yung nangyari. Yung pagkaka-eliminate niya dito sa Idol Philippines. tao, iyon ay sana ang katapusan ng kwento. Isang lalaki na nasubukan ang kanyang swerte sa isang talent competition at nabigo. Ngunit si Mati ay hindi ang uri ng taong sumusuko. Pagkatapos ng Idol Philippines, lumipat siya sa Glasgow, Scotland. Hindi para Mukhang palaban to si Mati talaga. Mahilig siya mag-compete, no? Sumali sa mga singing show. magpatuloy ng kanyang singing career, kundi para magtrabaho. Naging waiter siya sa isang restaurant sa Glasgow, isang Pilipino sa isang bansang malayo sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho ng husto, nagtitiis,
at nagtatago ng isang pangarap na hindi pa niya kayang isuko. Ang pangarap Sinabay niya yung pangarap niya, yung pag-abot sa pangarap niya sa pagtatrabaho. Habang nagtatrabaho siya, nag-aaral din siya. Ano nga yung kurso niya sa yung kinuha niyang kurso about sa music, parang ganun. na isang araw ay maririnig ng buong mundo ang kanyang boses. At sa Glasgow, sa gitna ng kanyang trabaho bilang waiter, patuloy siyang nag-aral ng musika, Glasgow. patuloy siyang nag-practice, patuloy siyang naghihintay ng kanyang pagkakataon. Isipin mo ang sitwasyon ni Matty nang mag-audition siya sa BGT. Meron ba siyang official na channel? Ayan, kung meron ba siyang YouTube channel or Facebook? Ayan, i-comment nyo nga guys para mabisita natin. Makita natin yung mga latest upload niya doon. 2026. Isang Pilipino sa isang British talent competition. Isang lalaking ang karanasan sa major competitions ay isang elimination sa Idol Philippines noong 2019. Isang lalaking ang trabaho ay naglilingkod ng pagkain sa mga tao, hindi nagtatayo sa mga entablado para kumanta para sa kanila. Mukhang siya masiyahin, jolly. Ano ang inaasahan ng mga tao sa kanya? Ang katotohanan ay hindi marami. Ngunit nang tumayo si Matty sa entablado ng BGT auditions, nang buksan niya ang kanyang bibig at kumanta, nagsimulang magbago ang lahat. Si Simon Cowell, ang notoriously analytical industry veteran, Notorious. Maraming galit na Pinoy dito kay kay Simon eh. Kasi nga naman ilan na yung sumali na Pinoy 'di ba sa laging lumalagpak pagdating dito kay Simon ang lalaking kilala sa sa buong mundo finals. sa kanyang mataas na pamantayan at mabilis na pagpuna, ay gumawa ng isang bagay na hindi niya madalas gawin. Pinindot niya ang golden buzzer para kay Matty Junyosa, isang Pilipinong waiter mula sa Glasgow. Humanga din naman siya kay Matty, pero sa tingin ko mas matimbang sa kanya yung yung nanalo, yung choir, Ngunit hindi pa doon yung natatapos ang kwento. nag-champion. Dahil sa semifinals, may nangyari na nagpabago ng lahat. Si Amanda Holden, isa pang hukom ng BGT, ay gumawa ng isang bagay na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng modernong broadcasting format ng franchise. Lalim nun ha. Hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan. Yung pagpindot ng golden buzzer ni Amanda. Okay. Pinindot niya ang golden buzzer para kay Matty. Muli, ang parehong performer, sa iisang season, 2 golden buzzers mula sa 2 magkakaibang hukom para sa iisang Pilipino. Si Simon tsaka si Amanda. Ngayon pa lang pala nangyari to. Hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng BGT. At sa iba pa nga yatang singing contest, hindi pa nangyayari to. Dito pa lang kay Matty. Napakaswerte, no? Narito ang tanong na dapat nating itanong. Kailan pa nangyari ang ganito sa BGT? Ang sagot ay simple, hindi pa. Hindi pa raw. Sa buong kasaysayan ng BGT, sa lahat ng mga season, sa lahat ng mga performer na dumaan sa entablado ng competition na ito, walang performer ang nakatanggap ng 2 golden buzzers mula sa 2 magkakaibang. Oh, grabe. Siya pa lang pala ang nakagawa nun, si Matty Junyosa. Sino kayang susunod, no? Pinoy kaya din. Abangan natin. Baka may sumali na naman na Pinoy. Sana naman soon manalo na, no? Hukom sa Lagi iisang na lang season. tayong Si Matty Junyosa ewan ko ba kung anong ang tawag una, doon. isang Pilipino, Kayo na mag-comment. isang dating waiter mula sa Glasgow. Isang lalaking na-eliminate sa Idol Philippines noong 2019. Tagal na rin pala, 2019 nung sumali siya sa Idol Philippines. Ito yung sila no, sila Regine Velasquez, Vice Ganda, tsaka si Moira. Dating ang grand Mga final, horado dito, ang buong coach. Pilipinas ay gising. Ang mga Pilipino sa UK ay nasa harap ng kanilang mga TV. Ang mga Pilipino sa buong mundo Ito parang nag-viral din to eh. Teka, balik natin. Yung katabi ni Matty. Ang buong Pilipinas ay gising. Ang mga Pilipino sa UK ay nasa harap ng kanilang. Yan, ito.
guys. Yan, kilala nyo ba to guys? I-comment nyo nga guys yung pangalan niya. Alam ko nag-viral din to. Magaling to na singer eh. Yung katabi ni Mati. Naka-orange. Mga TV, ang mga Pilipino sa buong mundo ay nanonood sa live stream. At si Mati, ang batang lalaking nagsimula bilang waiter sa Glasgow, ay nakatayo sa pinakamalaking entablado ng kanyang buhay. Kumanta siya. Hanggang ngayon ba, waiter pa rin ba siya? O dati niyang trabaho? At ang buong theater ay nakinig. Ngunit nang lumabas ang resulta, nang ianunsyo ng mga hukom ang mga nanalo, si Mati ay natapos sa ika-4 na pwesto. Ang unang pwesto ay napunta sa Hoxton Farmers Choir, ika-4 si Mati. So ngayong Hoxton Farmers Choir. Magaling din sila, napanood ko din naman. Pero siyempre ano nga ang laban ni Mati doon, choir yun, napakaraming kumakanta bukod sa si Mati, ano lang, iisa. Pero magaling din yung choir na Hoxton. Labas, sa social media, ang mga Pilipino ay nagalit. Ninakaw daw ang panalo niya. Rigged daw ang competition. Ito na nga yung argumento ng mga Pinoy. Ninakaw daw yung panalo ni Mati Junyosa sa BGT. Hindi tama daw ang resulta, ngunit narito ang katotohanang hindi agad nakikita ng lahat. Sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng semi-final performance ni Mati, ang kanyang video ay nakakuha ng 764,000 views. 764,000. 764,000 views yung performance niya. Yung sa Sa iba kaya, 24 na oras, 24 trending hours. sa maraming international territories. Habang ang Hoxton Farmers Choir, ang opisyal na nagwagi, ay nahihirapang maabot ang kahit isang maliit na bahagi ng digital traction ni Mati. At pagkatapos, isang announcement ang lumabas na nagpabago ng lahat. Si Mati Junyosa ay Grabe, no? Siya pala yung talagang favorite ng crowd. Si Mati Junyosa. Tsaka siya yung nag-viral talaga sa internet. Kumpara dito sa Hoxton Choir. na-cast sa West End production ng Jesus Christ Superstar sa London. Bilang Anas, isang leading role. Ayun, kinuha pala siyang isa sa mga karakter ng isang teka ulitin natin. Lumabas na nagpabago ng lahat. Si Mati Junyosa ay na-cast sa West End production ng Jesus Christ Superstar sa London. Ayun, isang parang teatro yata to. Sa London. Bilang Anas, isang Si leading role Anas. sa isang premier West End production. Yun yung gaganapan niya, si Anas. Ang announcement ay lumabas agad pagkatapos ng Grand Final. Ibig sabihin, habang ang publiko ay nanonood sa Grand Final at naghihintay ng resulta, ang mga taong nasa pinakamataas na antas ng British entertainment industry ay matagal nang Marami din nagsasabi, dito lang naman natalo si Mati Junyosa sa BGT. Pero maraming nagbukas na opportunity sa kanya. Marami nag-o-offer yata sa kanya ng mga magagandang projects. nagpapasya. Si Mati Junyosa ay kanila na. Sa kabila ng ika-4 na pwesto, sa kabila ng lahat ng ingay at kontrobersya tungkol sa resulta, ang katotohanan ng sitwasyon ni Mati ay ibang-iba sa inaakala ng karamihan. Una, ang West End contract. Ang pagkuha ng isang leading role sa Jesus Christ Superstar sa London ay hindi isang maliit na bagay. Ang West End ay ang pinakaprestihiyosong theatrical destination sa buong mundo. Pinakasikat pala yun, no? Ang mga artista ay nagtatrabaho ng maraming taon, nagdo-dozens ng auditions, nagtatayo sa libu-libong rejection bago makakuha ng isang West End role. Grabe. Tapos kay Mati, ganun-ganun lang, no? Parang nung napanood lang siya dito siguro sa sa BGT, talagang napabilib niya yung mga head o di kaya mga bossing nung na yun. Parang production. At si Mati, sa kanyang Kinuha unang siya major kaagad. international exposure sa BGT 2026, ay agad na nakakuha ng isang leading role. Oh my God! Wow!
Iyon ay hindi Leading role pa. Di ba? Hindi biro yun ah. Galing. aksidente. Iyon ay isang patunay na ang mga taong tunay na may kapangyarihan sa British entertainment industry ay nakita ang kanyang potensyal at kumilos No, di ba? Tama yung sinabi ko. Nakita yung potential niya kaagad. Yung husay niya sa pagkanta. ng mabilis bago pa man matapos ang competition. Pangalawa, ang digital numbers. 764,000 views. Ayun yung isa pang kalaban ni Mati, oh, yung may aso. Magaling din eh. Turuan yung aso eh. Ang galing. Ang talino. Ang ganda nila panoorin eh. Sa 24 na oras. Para sa konteksto, ang karamihan ng mga BGT performers, kahit ang mga nagwagi, ay hindi nakakaabot ng ganitong bilang sa ganitong bilis. Ang digital engagement ni Mati ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga, na ang kanyang audience ay hindi lang mga British viewers, Marami siyang fans buong mundo. Yung humanga kay Mati Junyosa. Ganun kadami yung bilang ng nanonood sa kanya sa internet. Nag-viral talaga siya. na bumoto sa kanilang telepono. Ang kanyang audience ay global. Mga Pilipino sa buong mundo, mga Asian fans, mga tao sa iba't ibang bansa na natuklasan ang kanyang boses sa pamamagitan ng Dito lang sa atin eh, di ba? Ilang milyon din tayo ah. Marami na ring umiidolo dito kay Mati. Sinusuportahan din siya ng mga kapwa natin Pinoy. social media. At iyon, ang global digital audience na iyon, ay mas mahalaga para sa isang long-term career kaysa sa isang local telephone vote. Pangatlo, ang cultural branding. Ang ear cuff na suot ni Mati sa kanyang mga performance, ang custom-designed ear cuff na nagpapaalala sa iconic jewelry ni Miss Universe Catriona Gray, Oh, ay hindi isang random na fashion choice. Ito ay isang deliberate na cultural statement. Isang paraan passionista siya eh, no? Makikita mo naman sa ano niya, sa pananamit, sa forma niya. para ikonekta ang kanyang journey sa isang mas malaking Filipino identity, para mobilisahin ang isang hyper-loyal global fanbase na kilala sa pagdadala ng record-breaking digital engagement. Ayan guys, hindi na natin tatapusin tong video na to guys. At kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng video na to, pumunta kayo sa channel ni Kaalam PH. Ito yung kanyang channel. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. At ito, nakita naman natin yung nilalaman nitong video na to kung paano nagsimula si Mati Jr. sa kung paano siya umabot sa finals dun sa BGT. 'Di ba? Napakahusay ng talentong Pinoy. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating Muntin Channel guys, suportahan nyo din yung ating Muntin Channel para mapanood nyo pa yung mga content kagaya nito, mga talentong Pinoy, 'di ba? Kakaibang talentong Pinoy. Paano hanggang dito na muna, kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang reaction video.